Kasama na po natin sa linya ang isang manunulat, isa rin pong guro, historian po sa De La Salle University of Manila, si Dr. Jose Victor Torres. Magandang umaga po, Professor, Doctor. Magandang umaga, Manong Ted at DJ Chacha. Magandang at makasaysayang linggo para sa atin ngayon. Mabuhay. Isang makasaysayang umaga po. Maraming salamat po for being on the show. Simulan po natin ang ating talakayan. Noon ngang February ng 1986, nangyari po itong EDSA People Power kung saan napatalsik po si Ferdinand Marcos Sr. at nabalik yung demokrasya ng ating bansa. Ngayon po iilan na lamang ang umaalala ng kahalagahan ng EDSA. Ang iba ay tila binabaliwala na po ang nangyari noong 1986. Bilang isang historiador, Professor, para po sa inyo, bakit po mahalagang ipaalala sa ating mga Pilipino ang tunay na diwa na nangyari po noong People Power noong 1986? Siguro masasabi rin natin yung pagbibigay natin ng kahalagahan sa kasaysayan ng martial law, that 19 years pa dictatorship, kailangan pantayin din natin ito ng ng ating sabihin nating commemoration lang EDSA People Power, kasi yun ang parang bumawi dun sa pagbabalik ng ating demokrasya. I mean, 19 years is like what, 2 generations of Filipinos, no? And ang tawag dito, dapat matanggal natin yung pag-iisip na ito isang holiday lamang. Kung hindi, isang panahon kung saan nagbago uli ang kasaysayan ng ating bayan. No, kaya yun ang dapat makita importante. Ang nagiging problema lang kasi natin, nagiging okasyon lang ng walang pasok. ang EDSA People Power. No? Kaya tawag dito, kailangan, para sa akin, kailangan buhayin muli sa pamamagitan ng pagkalat ng impormasyon tungkol dun sa diwa talaga ng EDSA. Mas marami ngayon ang literature natin sa martial law Yung EDSA, ilang libro lang yan. I think yun ang natin yun ang naging kailangang solusyon sa problema. Para sa akin, sayang pag hindi natin ito kinomemorate. Tulad na nangyari ngayon. Minaliit lamang at sila ginawang working holiday. At ito'y para sa I mean, I'm a veteran of the February Revolution, hindi dapat ito talaga makalimutan, at we're in the age of social media. Kailangan din ito ikalat sa tamang paraan. Yung sinasabi niyo po na punto, tulad ngayon minaliit, ginawang working holiday lamang. Ito po ba yung unang beses na nangyari po ito? Simula nung nagkaroon ng EDSA People Power, is this the first time na special working holiday ang Feb 25? From what I remember, oo. Dahil ginawa special working holiday lamang. Kasi ang alam ko is every 25th holiday yan Tapos nung I think nung time ni President Arroyo, kung ang 25th ay bumagsak lang Sabado-Linggo, either the day after the week, Monday, or either Friday, wala pa rin ginagawang pasok. holiday pa rin. Oo. So, ngayon I think ngayon ang unang beses talaga. Ito, kung sinasabi niyo po na this is the first time na special working holiday ang EDSA People Power, tapos sinasabi niyo rin po kanina, dapat ialis natin yung pag-iisip na this is just a holiday. Yung dineklara pa rin naman siyang holiday. Yun nga lang po, ito ay working holiday. Hindi siya sinama sa listahan ng non-working holidays. May mga ilang tao na nagsasabi na medyo may halong politikal yung desisyon na ito na gawin itong special working holiday. Para po sa inyo, meron nga bang kumbaga political move? Yung anong implikasyon din ito sa pag-alala natin sa people power? Well, to use parang ka kumuha ng bato tapos pinalo mo sa ulo mo, sarili mong ulo. I mean, the Marcoses are back in power, no? And I don't think they will celebrate a allocation na nagtanggal sa kanilang poder. At para sa akin, yun yung unang dahilan kaya minaliit no? And yung para sa akin, they
they may have every right to do that, no? Kasi that's a common reaction, no? But for me, that's something that's part of our history na eh, no? And whoever's the leader of the country should recognize yung kahalagahan nito sa ating kasaysayan, no? I mean, dumaan tayo sa revolusyon ng colonization, tapos mga Amerikano, but we still commemorate yung ano nila. We have a Philippine-Spanish Friendship Day, we have a Phil-American Friendship Day, no? And we celebrate these occasions. But when it becomes a personal, and I say it is a personal decision to belittle, pagmamalit nga lang something that affected your lives, well, masasabi kong mahirap tanggalin yan, no? Pilipino tayo, nagtatanim tayo ng galit eh. But it should be recognized as something as part of your history and history na. Opo. No? Opo. Prof, must be recognized as part of history na, no? Na itong nangyari nga 39 years ago. Yeah, that's a fact, no? Nangyari yan, kasaysayan na yan, hindi mo na maitatanggi yan. So bago ko po puntahan itong isa pang kasaysayan na nangyari ngayon, ito po'y may kaugnayan sa aking katanungan din. Professor, tulungan niyo po ako, no? Ako'y hirap na hirap magpaliwanag doon sa aking dalawang apo. Nung sila ko'y makausap ko, nung matapos na ang halalan. Kasi nagtatanong sila kung ano ba ang nangyari noong EDSA People Power Revolution noong 1986. So ikinuwento natin sa kanila. Pero yung panahon na nakapanumpa na ang junior ni Ferdinand Marcos Sr., nagtatanong sila, paano ko masasagot ang katanungan ng mga bata na, kung sila'y masama, naging diktador ng abuso sa kapangyarihan at napatalsik, bakit nga naman daw sila pinabalik ng mga Pilipino? Paano ko kaya masasagot 'yon? Ano kaya ano ang marapat tamang sagot doon kung meron man, Professor? Okay. Yeah, Balong Ted, no? Galito rin yung aking problema, no, whenever nagtuturo ako sa klase. Kasi lumalabas parati sa atin pag sinabing martial law, may maraming pinatay, maraming human rights violations, so on and so forth, ano? Tapos, ano ba naman yung sasabihin mo, tatanungin sa'yo ng bata? Hindi ba nangyayari ho yan ngayon? Siyempre, natameme ako, no? Sabi ko, no, nangyayari pa rin yan ngayon. Lumalabas tuloy parati na andun yung malaking katalungan. What made martial law unique? What made the dictatorship unique in our history? Unang-una sa inyong kasagutan sa inyong talong, ang tindi ng historical amnesia natin. No? At madali tayo makalimot. Tapos ngayon pa, sa panahon ng age of information, kung saan ang media at ang social media ay napakalakas, nauso na talaga ang fake news. No? At hindi natin mapalitan na nabigyan ng bagong image ang Marcos, the former Marcos administration, ano? Ang kailangan siguro nating masabi at maipaliwanag kung ano ang naging unique doon sa ating kasaysayan tungkol sa martial law. No? At kung paano ito nangyari. Ngayon, magtatanong din kayo kung anong pwedeng kasagutan doon, ano? Ngayon lang ako sa ating buong kasaysayan ng Pilipinas na nagkaroon tayo ng isang tao na sa isang pirmahan lamang ay natanggal ng ating karapatan. Isang pirmahan lang yun. Isang signature lang ng martial law decree. And all of a sudden, we were in 19 years, 20 years of a dictatorship. Isang pirmahan lang. Wala palang nangyayari yun in our entire history. No? Tapos, ang pangalawang katalungan din na kailangan siguro din masagot, no? Bakit nagtagal ang martial law? No? 20 years yan. Sinasabi nga, bakit nagtagal ang martial law? Sinasagot parati sa akin, natakot kasi yung mga tao sa military, gano'n. Pero sinasabi ko naman, ilang babala ng baril? At masasabi natin natakot ang buong milyong Pilipino ng panahon na yon at nagtagal ang martial law. It took me some time before I finally found the answer.
the martial law decree of the martial law provision of the 1935 Constitution did not contain any provision for the removal of martial law. Ang pwede lang magtanggal ng martial law during that time was the president. No? Kaya nung ginawa lang 1987 Constitution, naglagay na lang provision na ang Congress ang magdi-decide, hindi ang presidente. No? Ngayon, wala akong makitang klarong solusyon pa dun sa inyong sa katanungan. Ano sasabihin mo sa aking apo? No? Ang masasabi ko lang is magbasa ng tamang literatura, ng tamang pagpapahayag ng panahon ng diktadura, no? I don't believe that the present president will be a classic imitation of his father. Diyan nagkamali ang dating Pangulong Duterte na sinasabi niya magiging diktador si Junior. Si Junior, no? Doon siya nagkamali kasi unlike 1972 until the 1980s, ang daming in place na pwedeng Safeguards. mag-stop sa kanya na gawin yun. Opo, okay. I'm not saying hindi ko sinasabing guarantee ito, no? Pero maraming in place sa batas, sa tao, sa media, at sa iba't ibang aralin na pwedeng mapigil yun. Okay. No? Opo, sige. So, Prof, dun sa aking tanong sa inyo, no, na sabi ko nga ay nahihirapan akong sagutin nung tinatanong ka ng iyong mga apo. Ako naman, ang that time naisip ko lang na pwede kong sagot ay dahil sa hindi natututo ang mga Pilipino. Yeah. Opo. At hindi nagbigay ng leksyon ang mga Pilipino sa mga taong dapat ay nabigyan ng leksyon. Kaya nangyayari itong mga nangyari ngayon na resulta nga ng nagdaang halalan. Sabi nga po ninyo, kasi nga nagkaroon ng binago nila yung naratibo nung talagang mga pangyayari noon at marami po 32 milyones siyang kaninyo ngayon na nag-aaway-away na sila, di ba? 32 million ngayon. Nagbabanggaan na sila. Anyway, so Prof, para ho natin matutunan nga itong leksyon ng EDSA 1 na ito. Opo. Dapat natin matutunan din yung leksyon ng hindi mga nagawa, yung failure ng EDSA 1. Kayo po, ano ang failure nito? Kung ba't tayo nasadlak dito? 39 years after, ang pinag-uusapan natin ay rehimeng Marcos Jr. na ngayon. Ano po, ano ang failure ng EDSA 1 kung meron man? Masyado tayong natuwa. Yan ang masasabi kong failure natin. Whenever something big comes up, like Independence Day noong 1898, tapos ngayon EDSA nangyari, masyado tayong nag-celebrate. No? Yun lang parating sinasabi ko lumaya man tayo, hindi natin napagpatuloy yung diwa ng pagiging malaya. Parati natin nakakalimutan yun na every time there's something big happens sa ating kasaysayan, may kasunod yan na ang responsibilidad natin ay mapanatili itong natamo natin. Ang problema, masyado tayong natuwa sa image ni Cory, Return of Democracy, tapos sa pagpaplano ng pagbuhay uli ng ekonomiya, which is important, ng ekonomiya and everything. Tapos afterwards, nung simula na nating natamo at nakita natin ng unti-unting pagbabago, tapos biglang napabayaan ng dating Cory administration. We all know what happened after 1986 until the Ramos administration. Hindi natin nalubog kagad tayo sa pagmamaktol doon sa nangyari. So that's why everything that was supposed to be realized suddenly went down. No? And sabi, pinasok natin siya bilang Pangulo para bumalik ang democracy. Iba naman ang nangyari. Hindi umasa tayo masyado. Umasa tayo masyado sa okasyon na malaki. Umasa tayo dun sa taong nilagay natin dun sa okasyong malaki. Ang talong na malaki ay wala tayong ginawa para sa ating sarili. Na tayo mismo ang nagtayo. Opo. Na tayo mismo ang gumawa.
ginawa para sa ating mga sarili. Ano po yun, Professor? Isang halimbawa. Yung halimbawa, yung pag-edukasyon tungkol dito sa martial law, Mhm. no? Yung kinuwento ko kanina, nagtanong na sa akin yung bata na ay hindi ba nangyayari tulad ng mga panahon ng martial law na nangyari ngayon. Mhm. Responsibilidad natin yun eh. Na kailangan malaman tao kung ano yung makaranasan natin. No? Kung ano yung mga nangyari nung panahon na yun. But what happened, no? Wala. You look at social media now. Is there anything about martial law on social media? Mhm. Is there anything against Marcos on social media? Mhm. Wala eh. Dapat nung nagsimula yung ganyang pagkakalat ng impormasyon, dapat nangyari na yan. No? Everything got so attractive. Everything got so celebratory that we forgot na may consequences parate kapag nakalimutan natin ang malaking event. Opo. So, No? nagpabaya tayo. Nagpabaya. Naging pabaya tayo. Opo. There is no one else to blame. No, I also blame myself on this. No? Opo. There is nothing else to blame. Everything came late na. Opo, okay. I Nagpabaya. never realized that in my lifetime I would see a lot of Marcos in power. Yun lang ko. Yun lang parati ko sinasabi sa klase ko. I never realized that in my entire lifetime Opo. I would see a lot of Marcos in power. Opo. Nagpabaya ang henerasyon natin. Nagpabayang henerasyon natin. Opo. Kaya ngayon, go ahead sir, go ahead. Ngayon, wala lang henerasyon na gumawa ng EDSA. Sino na lang ang buhay sa EDSA? Nangyari sa EDSA. No, dalawang henerasyon na rin ang lumipas. Okay? Sino ngayon ang magkikwento? Okay. Sige po. So, in parting, Prof, bukas ay ika-39 anyos na anibersaryo po ng EDSA 1. Ano po ang inyong masasabi po sa henerasyon natin ngayon? Gladly, eto po tayo. Bagamat hindi ho naman siguro lahat nakatungo ng EDSA noong panahon na iyon, pero may ibang mga taga-probinsya na nagmasid lamang. At ito pong sumunod na henerasyon sa atin na ngayon po, no, na ngayon ay baka din po naguguluhan, at ito pong bagong henerasyon ngayon na baka din po ay totally wala na pong informasyon kung ano ba talaga ang mensahe at diwa nung EDSA 1. Go ahead, sir. Ang EDSA Revolution ng 1986 ay isang malaking bahagi ng ating kasaysayan at kailangan ituro ito sa tamang paraan. Paano ko sila sabi sa tamang paraan? Kailangan baguhin natin ang pagturo ng ating kasaysayan. Hindi na ito memorization. Hindi na uso memorization. Kailangan ikwento natin ang diwa. Hindi ko lang sinasabi yung bukod sa kwento, ang diwa at ang kwento na nangyari sa EDSA dahil kung nagkaroon tayo ng 19 years ng dark days of dictatorship, nagkaroon din tayo sa 5 araw lamang nagbago ang ating kasaysayan. Iyon ang para sa akin ang isang pinakamalaking nangyari at kailangan pangalagahan ng ating kasaysayan Pilipino at ng diwa ng ating pagka-Pilipino. Yun lamang po, Manong Ted, DJ Chacha. Opo. At kami po'y nakikibahagi po dito po sa inyo pong damdamin, kaisipan na ito, Professor. So itong ikaw Chacha, di ba nasa EDSA ka? Uy, hindi ko ako pinapanganak noon. Ha? Oo, kung pinanganak na ako, nandun ako malamang. Pero kung gusto nyo mag-aya ulit sa EDSA, pwede nyo ako isama. Pwede nyo! Sasama kami ni Prof. Sasama ka, Prof. Baka lakad pa ako. Okay. Prof, salamat po na marami. Mabuhay po. Opo. At tuloy ang laban Tuloy sa ang tamang laban. impormasyon at kasaysayan. Tamang kasaysayan. Salamat po, Professor. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Si Dr. Jose Victor Torres ng De La Salle University.